A day of my life as a OFW nga nag-for-good dahil CEO na ng itlogan agay. Ito, nag-harvest na kami ng aking kapatid at yan, kinuha muna namin yung nagkakalat-kalat na mga itlog kasi may nakawala kasi na bibi kagabi. Kaya dyan sila nakaitlog sa labas. Bago namin binuksan yung lahat ng bibi. Ayan, nagkabangga-bangga. Gaki at lang agi. Oh, pastilan. Nagkabangga-bangga na sila diha. Pertingki ata. Di man maghinay. Mura magkuan. Badlungon nga bata. Pastilan. Oh, paglabas nila, ayon, nipuli na mi diha og pang punit sa itlog. Yan. Tapos, nagka-king-king-king pa ako dyan, Madi, kasi marami mang iti, oy. So, ayun na nga, dahil ang ating CEO hindi pa marunong mag-harvest ng itlog, ang bagal, Madi. So, ayan. Kaya sabi ng kapatid ko, pinagtawanan niya ako kasi naka-king-king-king pa man yung kamay ko dyan, kaya baka makahikap ako ng iti na malaki. Kasi kailangan mo man pala kapkapin yung mga damo kasi minsan tinatago nila yung mga itlog nila sa damo, sa ilalim ng damo, kaya kailangan kapkapin. Ako nakakingking pa kasi nga merong mga iti. So ito na nga yung expectation versus reality, no? Akala mo mag-for good ka na, hindi ka na maagang bumangon. Pero ito yung reality, kailangan kong bumangon ng alas 5 para i-harvest yung mga itlog ng bibi at pagkatapos niyan, alagaan ko pang aking mga anak, ipagluto pa sila kasi alas 7 yung pasok nila. Pero ang kaibahan lang dito sa sarili mong negosyo ay hawak mo yung oras mo. Kung masama ang pakiramdam mo, anytime pwede kang magpahinga. Kaysa meron kang amo sa ibang bansa, patay-patay yung katawan mo. Kahit may sakit ka, kailangan mong kumayod, bumangon, walang excuses. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako habang buhay magiging OFW. Dahil life is too short, aanin mo niyo yung mga malaking dollar kung hindi ka naman totoo talagang masaya. Dahil ang kasiyahan ko talaga, Madi, ay makasama ko yung mga anak ko. Kaya nagdesisyon talaga ako na mag-for good. Alam kong hindi madali. This is only the beginning. Dahil hindi madali ang buhay sa Pilipinas, lalo na ang mahal ng mga bilihin. May mga anak ka pa, single mother pa ako. Pero sipag at tiyaga lang yan at panalangin. Always dream and never give up. Work for it. At least nakasama ko na yung mga anak ko, yung pamilya ko, at naalagaan ko na yung health ko. Kasi sa ibang bansa talaga, kulang-kulang ka talaga sa tulog. Yung tipong wala ka ng halos pahinga. At ito na ako ngayon, proud, madiscarding single mom. Thank you for watching. Bye-bye!